ang senior, ang problema wala nang ang trabaho yan, nakukuha ng 80% yan. Yung tatay ko kasi senior na eh. And na-realize ko minsan nahurutusan ako bumili ng gamot. Ang dami-dami palang maintenance medicine. Sabi ko, paano bibili pa ang senior eh? Eh wala nang ang trabaho. So, sa ating cooperative store po, action center, in fact po, lalagay po ako ng action center sa kada region. Tapos gagawin natin yung mga cooperative stores sa kada barangay para merong murang bilihin, libreng gamot para sa mga senior citizens. At lalagay din po tayo ng mga abogado, pulis, abogado, sundalo at mga tao para sa mga kababayan natin na may reklamo, meron na pong pupuntahan at sasagutin. Basta inapi kayo, basta inaabuso kayo, punta kayo sa akin, ako yung bahala at magtatanggol sa inyo. Pag-usapan namin ni Senator Bongo, sabi niya, pare, pag nanalo tayo, pagtuwangan na natin itong mga tulong sa ospital. So, yun po ang aming pagtutulungan, palalaking po namin ng budget para sa mga nangangailangan ng tulong sa ospital. Para talagang lalabas na walang binabayaran, walang binadaanan ng mga politiko pa. Pangatlo, pagagawa po ako ng Business and Government Services app para sa mga cellphone. I-download nyo po yun, libre. Tapos kung ano man ang kailangan yung tulong sa gobyerno, panggamot, pang-hospital, scholarship, pabahay, trabaho, permits, i-click nyo na lang po yun, hindi na kayo pupunta kung saan. Kung meron kayong cellphone, kung wala, i-require po natin ang lahat ng government centers, public centers, bangko, groceries, tindahan na maglagay ng government service app na libre para at assistant para sa mga tao na walang cellphone, hindi marunong gamit ang cellphone, pupunta na lang po ron, hindi na pupunta sa office ni congressman, ni mayor, doon na lang po, isang click yun, proseso na po nun at nakukuha nyo na yung tulong na gusto nyo. Ngayon, kung kaya mo to do it on the app alone, ganoon din po yun. Kasi alam niyo po yung perang ginagamit ng gobyerno at mga politiko para ipantulong sa atin. Pera ng gobyerno yan eh. Pera ng nating lahat. Yan din la pera yan. Pero ang hilig-hilig nila para lang papogi. Yung pogi lang naman yan eh. Kung mamasabing nakatulong ako sa iyo, diba paano isusumbat sila sa iyo sa dati kong eleksyon, pero luluhod niya sa kanila, padadaanin kasi. Lalo yung tingog na yun, daan ka ng daan sa kanila. Nakakita nga ako ng poster, tingog, dinaanan ko ng dinaanan eh. Daan. Sabi, boss, ano ginagawa mo? Hindi, tinadaanan ko lang kasi lahat daw dadaan dito eh, kaya dinadaanan ko lang. Hindi ko ganun yan. Diba? Kailangan ng tao, ibigay mo na pala. Anyway, yun po yung problema sa politika. Ang problema po dyan sa ganyan sistema, ang nabibigyan lang yung mga tao nila. Hindi naman dapat yun eh. Dapat nabibigyan ng Pilipino. Bakit nagpirmahan yan to impeach VP Sara? Dahil meron threat eh. Na pag hindi ka pupirma, wala kang pondo. Yun ang sabi nila Richard Gomez. Diba? Sabi ni Richard, bali nang walang pondo, may prinsipyo naman ng congressman yun. Sabi nung ibang mga congressman, sir, pinakot kami na tatanggalin daw kami sa partido. Nababasa ko sa Facebook, hindi ko alam kung totoo, dahil pare-parehas ang hindi congressman, 150 million daw pagka pumirma ka. Pag hindi ka raw pumirma, to impeach Sara, wala ka raw pondo. Number one, bakit ka papayag na mawalan ka ng pondo? Dapat manindigan ka, hindi kayo dapat, or ang distrito mo, hindi dapat mawala ng pondo. Dahil yung babalik mong pondo sa distrito mo, pera din nila. Tama? So, ibig sabihin, bilang congressman, tungkulin mo na manindigan para sa mga tao mo, bakit ka nagpatakot? Bakit hindi ka nanindigan? Anong klaseng congressman ka kung hindi mo kayang manindigan? Para sa tao mo. Kasi yung nasa pinabibigyan ka ng pondo, in the first place, hindi ka naman dapat bigyan ng pondo eh. Ang dapat bigyan ng pondo yung distrito, hindi ikaw. Pero nga dahil magulo na ang setup, allegedly, mayroong mga komisyon na kinukuha sa mga kontraktor, lumalabas pondo mo. Eh hanggang 40% na raw po umaabot ang komisyon na yan, sabi ni Amy, ng mga politiko. Hindi lahat, pero ganun daw po yun. Na halos 12% na lang to 48% na lang natitira sa proyekto sa dami ng komisyon at babayaran mo sa implementing agencies, sa contractor, sa lahat. Sa halo-halo na. Sa politiko, halos wala nang natitira.
Yun po ang problema doon. Bakit? Hindi mo naman talaga pondo yan eh. Pondo yan ang distrito. Kung gano'n ang usapan, dapat sinabi mo, hindi pwede yan dahil hindi naman sa inyo ang pera in the first place. Hindi nyo pork barrel yan. Kahit speaker ka, wala kang karapatan mag-decide kung saan ilalagay ang pondo ng bayan dahil nag-decide yan, kongreso, hindi congressman. Ito po dinidiscuss ko para tumalino ang tao kasi nasa Facebook tayo, di ba? Para alam po natin ating karapatan at kaayusan. Hindi ako papasok dyan at nakikisama sa kanila. Papasok ako dyan para ilapag ng batas, ilapag ng tama at ipagtanggol ng karapatan ng taong bayan. Kung ayaw nila yung sinasabi ko, paliwanag nila sa taong bayan. At ililista po natin lahat ng mga congressman at politiko, presidente, vice president, senador na kukontra sa ating mga proposal para sa taong bayan. Para sa darating na eleksyon, alam nyo na kung sino hindi nyo iboboto. So,